Hoy, ano ang sinabi mo? Sino ang sinabi mong bumalik? Lakasan mo ang boses mo, hindi ko marinig. Liu Xue! Liu Xue! Qing Tian! Ma'am Jiang! Ma'am Jiang? Ate, okay ka lang? Bini-bini, ayos ka lang ba? Ako. Ma'am Jiang, pumunta agad tayo sa ospital. Wag na lang. Pareho lang kahit pumunta o hindi sa ospital. Ma'am Jiang, ang matandang ginang noong nakaraan, ang lihim na gamot na nakuha mula sa manggagamot na si Woyun. Hindi ba epektibo iyon? Iyan lamang ay sapat para mapanatili siyang buhay. Matapos ang huling tableta. Hindi ko alam kung makakalampas pa siya sa susunod na taon. Kaya pala pinababa ninyo ako sa bundok upang ako ang pumalit kay Du Guanyun na magpakasal sa panganay na dalaga ng Angkan Jiang. Ayoko! Hindi, ang Angkanjiang ay ang pinakamayaman sa Tianhai. Kahit na medyo mahina ang katawan ni Binibini Jiang. Ngunit ang pagpapakasal mo kay Binibini Jiang ay isang malaking biyaya na. Ang biyayang ito, bakit ayaw mong tanggapin? Naku, si Xiaoyun ay hindi pwede. Hindi siya pwede. Siya kaya? Ikaw, Ang biyayang ito ay para sa iyo. tama na. Tumahimik ka na. Walang pinag-aralan. Tay, huwag kang magalit. Si Kuya ay walang masamang intensyon. Lumaki si Kuya sa probinsya. Hindi niya alam ang mga responsibilidad ng mga anak ng mayayamang pamilya na dinadala natin. Responsibilidad? Gusto ko lang itanong, sa balikat mo, anong responsibilidad ang dala mo? Kakapasa ko lang sa graduate school ng Tianhai University Medical School. Napakagandang kinabukasan. Ang responsibilidad na dala ko ay ang pamilya Du, ang tungkulin na paunlarin ang pamilya. Paano ako magiging asawa ng pamilya Jiang? Magpakasal sa isang taong may sakit na malapit ng mamatay? Ha? Hindi ka maaring maging asawa? Bakit ako ang dapat? Tama na. Ikaw, probinsyanong walang modo. Ang maaaring maging asawa ng pamilya Jiang ay ang pinakamalaking halaga mo sa pamilya Du, si Guanyun, at ikaw ay magkaiba. At saka, ikaw ay may kasunduan kay Miss Jiang mula pagkabata. Utos ng magulang, salita ng matchmaker. Hindi mo pwedeng sabihin na ayaw mong pakasalan siya at hindi siya pakakasalan. Narinig mo ba? May pagkakasunod-sunod ang matatanda at bata. Ikaw ang panganay na kapatid, kaya ikaw dapat ang maging asawa. Hindi ganyan ang sinabi mo dati. Ikaw ang nagpilit sa akin na ibigay ang kasunduan kay Du Guanyun at pinapunta mo ako sa probinsya. Hindi ba? Lu Chen, ikaw, probinsyanong lumaki sa probinsya, bagay ka sa babae ng pamilya Jiang na may sakit at hindi natatagal. Sa tingin ko, kayong dalawa ay bagay na bagay. Hindi ko alam na ang mababang pamilya Du ay may lakas ng loob na hamakin ang pamilya Jiang. Hindi ko alam. Ang mababang pamilyang Du na walang kwenta ay naglakas loob hamakin ang pamilya Jiang ko. Ang ganda! Sayang, may kapansanan siya. Miss Jiang, Siya. Ah, ganun pala. Siya pala si Miss Jiang. Aw, Miss Jiang. Anong hangin ngayon ang nagdala sa inyo? Tigilan mo yung pagpapanggap. Ang aming CEO Jiang ay pumunta ngayon para ipawalang bisa ang kasunduan. 3 araw na lang bago ang kasal. Ang pamilya Du ay tumanggap mula sa pamilya Jiang ng napakaraming bigay kaya. Hanggang ngayon, hindi man lang namin nakita ang lalaking ikakasal. Kung ganun saka na nating ipawalang bisa ang kasunduan. Ito ang kasunduan ng pagpapawalang bisa.
Ang kasunduan ay walang bisa na pumirma. Ang bigay kaya ay ibabalik agad sa pamilya Jiang, Miss Jiang. Maipapaliwanag namin ito. Ay, ano? Miss Jiang itong si Du Chen. Siya rin ay anak ng pamilya Du. Oh, Tama, si Chen ang panganay kong anak. Ibig sabihin, ang may kasunduan sa inyo. Dati laging naglalakbay at hindi umuuwi. Hinahanap din namin siya nang matagal hindi sinasadyang maantala. Hindi nila sinasadyang maantala. Sinasadya nila ikaw. Hindi ba ikaw ang nagsabing ako ay malas? At sinabi mo ring karapat-dapat lang akong maghukay ng gulay sa probinsya? Huwag masyadong magsalita. Tumahimik ka. Ikaw yung Jiang Yang King, yung may kasunduan sa akin, di ba? Lola, napakaapura sa pagpapakasal. Kung itong lalaking ito ay hindi rin naman masama. Ayos. Hindi tayo bagay. Ipawalang bisa na natin ang kasunduan. Ikaw itong suwail na anak. Tay, hindi dahil may sakit ang binti mo kaya hindi ako magpapakasal sa'yo. Dahil masyado kang pangit. Xiao Shui, pangit ba ako? Presidente Jiang, ikaw ang pinakamagandang babae sa Tianhai. Ako pangit. Sabi ni kuya ko, dapat mainit ang dumpling na kakainin. Ang babae ay dapat yakapin na mataba. Ikaw, ang payat mo. Kung ganoon kanselahin na ang kasal, ang pamilya Jiang, ang aking dowry na 10 milyon, ibalik agad. Magkano? 10 milyon. Asawa. Inaamin ko. Ang boses ko kanina ay medyo malakas lang. Ano? Hindi ka nandidiri? Baldado na ako? Gusto ko talaga ang mga tulad mo na maalaga sa bahay at hindi nagpapagala-gala. Bukas ng umaga sa munisipyo. Hintayin mo ako ng 10:30. Sige, asawa. Ginoong Du, kung gayon, pakiusap iwan ang cellphone number ng aming boss na si Jiang. Kung may kailangan, tatawagan ka namin. Ito ang cellphone mo. Ang ganda ng cellphone na ito. Pwede maglaro ng Snake at pwede ring maglaro ng Tetris. Gusto mo ba sumali? Palitan mo ng bagong cellphone. Kung wala kang pera, ako ang magbabayad. Liu Shui, bigyan mo siya ng pera. Ito, Bigyan mo siya ng cash. Sisi, para sa iyo. Wow, mahal. Napakabait mo naman. Liu Shui, tara na. Mag-impake ka. Bukas, susunduin ka ng pamilya Jiang. Tandaan, ibalik mo ang aking dote. Binibining Jiang, ano ang ibig sabihin nito? Ang dote ay para sa lalaking ikakasal. Siyempre, dapat kasama ng nobyo. Liu Shui, tara na. Paalam, asawa. Binibining Jiang. Presidente Jiang, hindi ba kayo ang nagsabing gusto ninyong kanselahin ang kasal? Bakit biglang magpapakasal na tayo bukas? Tuparin lang ang hiling ni Lola. At saka, sino man ang pakasalan, pareho lang. Gusto talaga ni Lola na magpakasal ako. Hindi ko naman siya maaaring biguin, di ba? Kaya kanina, nung pinuri ng bagong manugang, ang iyong halos lumipad na ang mga labi mo sa saya. Isang lalaking may problema sa panlasa. Isang lalaking umaasa lang sa babae. At saka, kanina lang pinagtatawanan niya ang itsura. Pagkatapos, nang marinig ang 10 milyong dote, bigla niya akong tinawag na asawa. Presidente Jiang, nag-ubo ka na naman ng dugo. Tatawagan ko agad si Professor Wang at ang kanyang koponan. Wag na. Ilang beses na silang pumunta? Kailan ba naging epektibo? Sayang lang, ang manggagamot na si Woyun ay walang permanenteng tirahan. 3 buwan na ang nakaraan, si Lola ay pumunta upang humingi ng gamot. Ngayong hahanapin natin siya, wala na siya roon. Ang manggagamot na si Woyun ay laging gumagala. Marami ang umuwing walang dala.
Narinig ko na may estudyante si Woyon. Nag-aral ng medisina sa edad 6, nagtapos sa edad 9, sa edad 13, nakapagligtas na ng maraming buhay. Tinatawag siyang Little Sage of Medicine. Kung mahahanap natin siya, ang iyong sakit ay tiyak na gagaling. Ano namang Little Sage? Mga titulo lang yan. At saka, hindi naman natin siya makikita. Gawin natin ang ating makakaya at hayaan na ang tadhana. Walang utang na loob. Lumapit ka rito. Ikaw, Wala pang taong nangaahas sumuway sa iyong ama ng ganito. At nagdulot sa kanya ng pagkawala ng 10 milyong suporta mula sa pamilya Jiang. Maghintay ka, itong si Du Chen, siguradong mamamatay siya. walang utang na loob. Kanina, sino ka bang sumingit sa usapan? Mukhang kailangan ko talagang turuan ka ng mabuti. Kung ano ang disiplina at kung ano ang asal. Ano ba ang maling sinabi ko? Kayo kanina ba ay hindi ganyan ang sinabi? Tumahimik ka. Ikaw na walang utang na loob. Papatayin kita. Mahal, Pasensya na. Hindi ko alam na mahina pala ang lakas mo wala pa sa kalahati ni Tayon. Si Tayon ba? Mula ngayon, i-freeze ko ang lahat ng iyong mga bank card. Huwag mong asahan na makakakuha ka kahit 1 sentimo mula sa akin. Parang naman nagbigay ka na dati. Sasabihin ko sa'yo, sa susunod, kapag kailangan ko ng pera, ang asawa ko ang magbibigay sa akin. Palibhasa ang mga cellphone ngayon na ginagamit ng lahat, ganito pala malaki. At manipis na cellphone. Anak, sa bundok ka nanirahan ng mahigit 10 taon. Natural lang na hindi ka na nakakasabay sa panahon. Kapag bumaba ka na ng bundok, dapat mabilis kang makibagay sa modernong lipunan. Huwag lang isipin ang pera. Mga kaibigan sa livestream, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lola Jiang. Ngayon, pumunta ako sa live para bigyan ng apo ko ng kasintahan. Tingnan ninyo, ito ang apo ko. Ano sa tingin ninyo? Maganda, di ba? Hindi ba ito ang asawa ko? Bakit naghahanap pa ng iba? Siya ay 24 taong gulang. CEO ng isang malaking kumpanya. Sa likod ko ay ang villa ng aming pamilya. Mga villa na tulad nito, mayroon pa kaming daan-daan. Kung papayag kang maging manugang. Sa titulo ng bahay, ilalagay ang pangalan mo, ang araw-araw na allowance. Ay maaaring magbigay ng 1 milyon. 1 milyon. Milyon. 1 milyon. E di sa loob ng 20 araw makakabili na ako ng stone bed? Asawa, saan ko kukunin ng 1 milyon ko ngayong araw? Ipadala asawa, saan ko kukunin ng 1 milyon ko ngayong araw? Wow, ang sarap naman. Bukas kukunin natin ang marriage certificate at magpa-picture. Maghanda ka na. Magsuot ka ng magandang damit. Maghanda para sa picture. Naunawaan ko? Asawa, salamat sa paalala. Ang bait mo talaga. Liu Chue, bakit hindi pa siya dumarating? Tawagan mo para i-urge. Opo, Asawa, asawa. Nandito na ako. Bakit ka nakasuot ng ganyan? Hindi ba ikaw ang nagpapaalala? Kailan ko? Tumawag ka sa akin kahapon. Sabi mo magpapakuha tayo ng litrato ngayon. Pinaayos mo akong manamit ng maayos. Tingnan mo. Ang pinakamaganda kong damit. Ay! Si Tayon ay nag-makeup na. Mula ngayon, ang pag-aayos ng damit ay hindi mo na kailangang ikaw mismo ang gumawa. Liu Shue, pumunta ka sa kotse at kunin ang ekstrang suit ko. opo. Ma'am Jiang, Bakit mo ibinigay sa akin? Ang mga ganitong maliliit na bagay, kailangan ko bang personal na gawin? Master Du,
Ah, Tayo, pumasok na tayo. Sige. Hindi ito makukunan ng litrato. Anong problema? Ang marriage certificate ay para sa ikakasal na dalawa sa iisang level. Hindi makukunan ng bride na nakaupo. Kung pwede kang tumayo sandali, saglit lang. dahil hindi makunan, hindi na muna tayo ikakasal. Ay, sandali! Kaya ito kunan. Ganito na ba? Kaya, Buti nakalusot. Muntik nang mawala ang aking Diyosa ng kayamanan. Kanina, Anong nangyari? Ang aking Diyosa ng kayamanan. ang lalaking ito ay pambihirang lakas. Baka itinuro ng master na kanyang binanggit? Kumpara ang kanyang master kay doktor na si Woyon, sino ang mas malakas? Ang kakayahan mo ay itinuro ng iyong master? Siyempre. Asawa ko. Kasal na tayo. Panahon na para iharap kita sa aking master. Sino ang master mo? Sino ang guru mo? Ang guro ko ay si Quan Zuen. Quan Suven. Narinig mo na ba? Wala. Ang guro ko. Mabuting alagad. Mabuting alagad. Guro. Ay, mabuting alagad. Pumunta ka at kunin ang manok na iyon sa labas. Kunin ang malaking manok. Iluluto ko para sa iyo. Mabangong inihaw na hita ng manok. Opo, guro. Sige, pumunta ka. Bata, kakainin kita. Ang aking kapangyarihan. Maaari pang tumaas ng 8 antas. Halika dito. Ang karne na dumarating ay sayang kung hindi kakainin. Guro, gusto kong kumain ng inihaw na malaking hita ng manok. Sige. Guro. Nagpadala muli si kuya ng matigas na kama sa atin. Ay naku. Bakit jade na naman? Ano ang jad? Guro? Ahaha. Isang uri ng bato iyon. Guro. Dahil sa sobrang kahirapan natin, kahit ang ganito kahirap na kama, kailangan pang ipadala ni kuya sa atin. Ikaw ngayon, hindi mo na ako pinapakain ng manok na may sarsa? Guro, gutom na ako. Ay. Bakit ang bilis mo? Kahit ang guro ko ay isang ordinaryong mahirap na matanda, kahit isang batong kama, kailangan pang ipadala ng aking kuya sa kanya. Ngunit araw-araw siyang gumagawa ng masarap na hita ng manok para sa akin. Ay isang napakabuting guro. Tama nga pala. Asawa, bakit ikaw? Laging naka-wheelchair? Sa ganito, itinutulak kita. Ang hirap. Ay, ang matandang Ginoong Jiang at ang kanyang asawa. Maagang namatay ang dalawa. At si Mr. Jiang mula pagkabata. Maraming sakit at kalamidad. Mamaya, dahil sa aksidente, naparalisa ang kanyang mga binti. At sinasabi ng iba na siya ay malapit ng mamatay. Paano nangyari? Ano? Nayayamot ka na sa akin? Siyempre hindi. Gusto ko lang sabihin, ang mga binti mo ay hindi naman mahirap gamutin. Kaya kong gamutin. Sabi mo kaya mong gamutin. Ang binti na ito, kaya kong gamutin. Ang paggamot lang nito, medyo may kahirapan. Binibini? Huwag mo nang biruin ang ating CEO Jiang. Kahit ang sikat na mangkukulam na si Woyun, ay gumagamit lang ng kanyang lihim na gamot para lang mapanatili ang buhay ni CEO Jiang. Kung talagang gusto mong gamutin, narinig ko kailangan mong hanapin ang alagad ni Woyun na manggagamot ang maliit na banal na manggagamot. Kilala mo ba? Hindi. Anong santo na manggagamot? Mukhang nakakatakot naman. Kahit na hindi ako sikat gaya niya. Ang sakit niya, kaya ko talagang gamutin. Huwag kang mag-alala. Bahala na ako. Sige, uuwi muna tayo. May auction bukas. Pupunta rin ang alagad ni Woyon na manggagamot. Maghanda tayo ng maayos. Maligayang pagdating, Binibini at Ginoo. Ito ay mas malaki kaysa sa kubo na tinitirhan ko sa bundok. Tama na ba ang tingin? Ikaw ihatid ang Ginoo sa kanyang silid. Oo, Binibini. Teka, anong sabi mo? Hindi ka ba matutulog sa akin? Sa ngayon, hindi muna. Paano naman yun? Kailangan mong matulog sa iisang kwarto kasama ako. Saang kwarto ka matutulog? Nasaan ang silid mo? Anong sabi mo? Liu Chue! Liu Chue! Ginoo, ang silid ni CEO Jiang ay wala doon. Duchen, anong ginagawa mo? Hubarin mo ang damit!
Hubarin ng damit? Alam mo ba ang sinasabi mo? May gagawin ka pa ba mamayang gabi? Bilisan mo. Nararamdaman mo ba? Wala. Magpalit ng posisyon. Ngayon, nararamdaman mo ba? Ito'y dalaga. Natauhan na. Naku talaga, sa liwanag ng araw. Ang ingay naman ng ginagawa nyo. Nararamdaman mo na ba? Ngayon, Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Ang mga binti ko. Matagal nang walang pakiramdam. alam ko na ang iyong kalagayan. Itong sakit, kaya kong gamutin. Okay na. Ayos na ba? Subukan mo ulit. Bakit mo sinipa ang aking singit? Ganyan ka ba magpasalamat? Ang mga kabataan ngayon. Walang hiya. May pakiramdam na ang aking mga binti. Gumaling na ang aking mga binti. Nararamdaman ko na ang aking mga binti. Ayos na ang binti ko. Oy, okay ka lang? Huwag mo akong galawin. Alam ko na. Alam ko na. Hindi pwedeng ganun lang kasimple. Kagagaling lang ng binti mo. Buti nga nakatayo ka na. Kung gusto mo talagang makalakad ng maayos, kailangan mo ng kahit isang treatment. Ang ibig mong sabihin, posible pang gumaling ang binti ko. Oo. Pero kahit kayanin kong gamutin ang binti mo, may kakulangan ka sa katawan mula pa noong isilang at nagkasakit ka ng malubha nang lumaki ka. Nasira ang pundasyon mo kung walang mahalagang gamot na pampalakas. Pagkalipas ng 1 taon, mamamatay ka pa rin. Ang iyong kaalaman sa paggamot, itinuro sa iyo ng iyong master. Oo, ano yun? Dahil nagamot ni Duce ang binti ko, ang master niya, baka magamot pa ang sakit ko. Nasaan ang master mo? Pwede mo ba akong dalhin sa kanya? Pwede naman. Tatawagan ko siya ngayon. Walang sumasagot. Siguradong nagtatanim ang master ko ngayon. Abala siya. Mahilig talaga magtanim ang master ko. Ang master mo, ano ang tinatanim niya? Labanos. Mahilig ang master ko sa labanos. Master! Ha? May tao sa ibaba ng bundok na gustong bumili ng 10 milyon. Ginseng mo yun! 10 million. Ay, bibili lang siya ng ugat ng ginseng. Tama nga, kailangan kong hanapin ang mangkukulam na si Woyun. Nagmamadali akong bumaba kaya hindi ako nagdala ng maraming gamot. Hindi pwede. Kailangan kong magpadala ng mensahe sa master ko para dalhin niya ang herbal box ko. Hindi pwedeng mamatay ang asawa kong mayaman. Nang ganun lang, Wala yon. Nagpapasalamat pa rin ako sa iyo. Sa totoo lang, Tama-tama. Ang karakter ng kaligayahan. Swerteng karakter. Taasan mo pa ng konti. Halika, idikit mo ito dito. siye, po. Yung isa, idikit mo doon. Sige. Bilisan mo magpalobo. Idikit mo yung malaking simbolo ng kaligayahan doon. Taas pa, taas pa. Ay, tingnan mong mabuti. Ay, dyan na lang. Lola. Lola, anong ginagawa mo? Hindi. Bakit ka lumabas? Si Duchen ay hindi maayos. Ay Lola, si Duchen ay ginagamot ang binti ko. Anong iniisip mo? Wala akong pakialam. Tingnan mo, inayos ko na ang bagong kwarto. Basta ngayong gabi, kailangan yung magsama sa kwarto.
Duchen. Duchen. Kahit nakasal na tayo, pero may ilan akong patakaran dito. Kailangan ko munang sabihin sa iyo. Anong patakaran? Una, pagkatapos ikasal, bawal magsama sa iisang kwarto. Aiglay. Alam mo naman ang sitwasyon ko. Kung makakalampas pa ba ako hanggang sa susunod na taon, nagmamadali si Lola na ipakasal ako. Ayaw din niyang pag-alis ko'y mag-isa lang. Pero dahil mag-asawa na tayo, kung ako'y mawawala ng mag-isa, hindi patas, naiiwanan kita. Sige, okay lang. Ano pa? Pangalawa, siya. Bawal pumasok sa kwarto para matulog. Tingnan mo, sabi niya, hindi pumayag. Sabi pa niya, hindi ka mabuti kay Ching Tian. Huwag papasukin sa kwarto para matulog. Si Ching Tian ay may sariling kwarto at sariling kama, kaya hindi na kailangang pumasok sa kwarto para matulog. Pangatlo, pwede mong gamitin ang pera ko kahit kailan. Pero, tuwing gagamitin mo, dapat sabihin mo muna sa akin kung saan mo gagastusin. Sisi, ang kuripot mo. Pinky promise? Pinky swear, hanggang 100 taon. Ito ang supot ng karayom. Masakit ba? Medyo. Anong ginagawa mo? Ganun pala. Para lang makuha mo ito, ha? Siyempre naman, Aray! Aray! mas sasakit pa mamaya. Kung sisigaw ka ng kung ano-ano, mahihirapan na ang pagtusok kung maistorbo. Baka naman nagalit siya sa mga patakaran na sinabi ko. Una, bawal magsama sa iisang kama pagkatapos ng kasal. Ano? Uy, ikaw ba nagagalit? O si, ngayon, 2 tusok muna. Mas maganda kung maghanda ka ng 2 saklay para makatulong sa'yo kapag naglalakad. At makakatulong din sa iyong rehabilitation exercises. Hindi na ba ako kailangan ng wheelchair? Kung matagal, kailangan pa rin siguro. Kung hindi, ang iyong mga binti, hindi kakayanin ng pressure. Si. Kamakailan, kailangan araw-araw ng tusok. Kailan ka may oras? Palagi akong nasa opisina. Matulog ka na. Matulog? Uy, Baba. Uy, hindi ikaw ang sinasabi ko. Ito ang sinasabi ko. Tayon, Baba. Sandali, sumama ka sa akin sa isang auction. Dahil asawa mo ako, Jiang Yanqing. Kaya kapag lumalabas, syempre kumakatawan sa dangal ng pamilya Jiang. Sandali, palitan mo itong lahat at sumama sa akin sa auction. Sige, susunod ako sa'yo, asawa. Di, Guan Yun, sa subastang ito, dapat marami kang makilalang mga mayayamang dalaga. Bihirang pagkakataon ito, Manarinig ko na sa subastang ito, darating ang alagad ng manggagamot na si Woyun. Kung makikita ko ang manggagamot na si Woyun, ang sakit ni Jiang Yanqing. Hindi ba ito gagaling? Manggagamot na si Woyun, hindi naman ganoon kadaling makita Ang pamilya Jiang.
kahit na sila ang pinakamayaman sa Tianhai City natin. Si matandang Ginang Jiang ay gumastos ng napakaraming yaman para makita lang ng malayuan ang manggagamot na si Wo Yun. Gusto niyang pagamutin siya ng manggagamot na si Wo Yun. Panaginip mo yan. Matandang Ginang Jiang. Narinig ko na darating ngayon ay ang alagad ng manggagamot na si Woyen. Ang pangalan ay Jiming. Si Monero Jiming ay may-ari ng pinakamalaking minahan ng jade sa bansang A. Mayroong 70% ng bahagi ng high-end na alahas. Hindi ko alam kung nakilala ninyo na siya. Hindi ko kilala. Kahit ang manggagamot na si Wo Yun ay isang beses ko lang nakita. Pero kilala ko ang aso niya. Aso. Noong oras na iyon, noong pumunta ako para humingi ng gamot, ang manggagamot na si Wo Yun ay walang sinabi kahit isang salita ay ang aso niya. Ang naghatid ng bank card sa loob. Mamaya, naisip ko, ang asong ito ay talagang mahiwaga. Binigyan ko si Xiaoqing namin, ay nag-ampon din ng aso. Jiang. Binibining Jiang tumayo siya. Inay tumayo pala si Jiang Yanqing. Yung katabi niya ay si Du Chen. Totoo ngang damit lang ang kailangan para gumanda. Si Duchen, probinsyano lang. Wala pang 2 araw sa pamilyang Jiang ay nag-iba na ang itsura. Tingnan mo naman ang sarili mo. Naku, itong aso ay kamukhang-kamukha ng aso ni banal na Dr. Wo Yun. Siguradong nasa malapit lang si banal na Dr. Wo Yun. Banal na Dr. Wo Yun. Hi Lola! Hindi ako si banal na Dr. Wo Yun. Ako ang asawa ni Jiang Yanqing. Ikaw si Xiao Chen? Ang gwapo mo ngayon. Xiao Chen, ikaw ang swerte ng pamilyang Jiang. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa aming auction na ito. Ang kalahati ng kita ng auction ngayon ay ibibigay sa Charity Foundation para sa mga bata sa bundok. Bukod doon, ang taong pinakamaraming naibigay ay makakakuha ng isang pagkakataon na makipagkita kay banal na Dr. Wo Yun. Ngayon, kalahati ng kita sa auction ay idodonate ng Charity Foundation sa mga bata sa bundok. Dagdag pa, ang pinakamaraming nag-donate ay makakakuha ng pagkakataon na makipagkita sa doktor na si Wo Yun. Ako, Du Guan Yun ng Du Group. Para sa magandang simula, ido-donate ko ang isang obra maestra ni Master Wang Feihe. Simulang bid, 1 million. Yanqing. Ang obra maestra na ito ay espesyal kong inihanda para sa iyo. Basta't makikita ko si Dr. Wo Yun gagaling ang sakit mo. Ay! Obra ni Master Makinis. At malakas ang sulat. Ang sulat ay katulad ng tao. Buwisit! Ikaw itong probinsyano. Ang nakasulat dito ay Chun Chi Yan Yun. Kuya, hindi mo ba alam ang 4 na character na ito? Nakalimutan ko. Lumaki ka sa probinsya. Sa probinsya, malamang hindi nila ito itinuturo. Hindi itinuturo. Kaya pala, ano sa tingin mo, kuya? Paano itong obra na ito? Sa totoo lang, Kuya, ito ay obra ni Master Wang Feihe. Si Master Wang ay itinuturing na pinakamahusay sa regular script sa kasalukuyan. Noong bata pa siya, nakilala niya ang banal na Dr. Wo Yun. Natuto siya sa personal na patnubay ng banal na Dr. Wo Yun. At sinasabi mo na hindi maganda ang obra ni Master Wang? Talagang ignorante ka hanggang sa buto. Kung ganoon, hayaan nating ang aking kuya magpakita para sa lahat. Dito, ihanda ang brush, tinta, papel, at inkstone. Itong kuya ko lumaki sa probinsya mula bata, walang gaanong kaalaman. Hindi man lang kilala si Master Wang. Kailangan pa niya ng ganyang kalaking papel. Akala niya ba kung malaki ang papel, magiging maganda ang sulat? Huwag ninyo siyang pagtawanan. Sapagkat lumaki siya sa probinsya mula bata, hindi masyadong nakapag-aral. Bakit ganyan ang mga mukha ninyo? Akala ba ninyo ang kuya ko masyadong pangit ang sulat?
Imposible. Paano naman? Kuya, ang sulat mo. Ano ang problema sa sulat ko? Ang sulat mo, sa unang tingin, mukhang okay naman. Pero kung titignang mabuti, hindi ganun ka-relax ang tindig. At saka, ang pagkakadikit ng mga stroke ay hindi natural. Kailangan pang mag-practice. Puro kalokohan. Talagang maling-mali. Ang sulat ni Ginoong Du ay parang umaagos na tubig. Makapangyarihan ang estilo ng pagsulat, matalim at malalim. Parang dragon na lumilipad. Puno ng espiritu, parang kabayong tumatalon. Iba't ibang posisyon. Oo nga, ang sulat na ito ay talagang mas maganda kaysa kay Master Wang Fei 5 million. Kunin ko na. 6,5 million, 7 million, 8 million. 10 milyon. Oo nga pala. Yung manggagamot na si Woyun, sino ba talaga siya? Bakit hinahanap siya ng lahat? Ako. May malubhang sakit ako. Kung wala ang gamot ni Woyun, hindi ako aabot sa susunod na taon. Huwag magalit ang mga Diyos. Huwag magalit ang mga Diyos. Ganun pala yun. Hindi ko ba sinabi na gagamutin ko si Jiang Yanqing? Bakit siya naghahanap pa ng doktor na si Woyun? Bahala na. Buhay o kamatayan. Maingat siya. Maiintindihan naman. Tama nga. Pupunta ba si Woyun ngayong gabi? Oo. Huwag kang mag-alala. Darating si Woyun ngayong gabi. Sasabihan ko siyang gamutin ka ng maayos. Dahil napakaganda mo at napakayaman mo. Ayokong mamatay ka ng maaga. Ayokong maging biyudo. Kunin mo na ang gamot. Ang gamot na reseta ni Woyun bilisan. Inumin mo na. Hindi ba ito ang bote ng gamot ng aking guro? Lola, sabi mo ito ang gamot ni Dr. Woyun. Oo, ito ang gamot na inireseta ni Dr. Woyun. 10 milyon para sa 10 piraso. Noon, pinakuha ni Dr. Woyun ang kanyang aso na ilabas ang gamot. At may kasama itong papel na may nakasulat na, buhay lang ang ililigtas, hindi ang katawan. Tayon, tingnan mo ang aso ng iba. Ang galing naman. Tingnan mo ang sarili mo. Ang gamot na ito. 1 piraso na lang ang natitira. Para gamutin ang sakit ni Yanqing, kailangan nating mahanap agad si Dr. Woyun. 11 million. 12 million. Binabati kita, Ginoong Duchen, sa iyong obra maestra, na ibenta sa halagang 12 milyon. Ang perang ito ay ibibigay ng Charitable Foundation direkta sa mga bata sa bundok. Bigyan natin ng palakpakan para kay Ginoong Duchen. Dumating ang alagad ni Dr. Woyen. Ito ang hilaw na bato. Hilaw na bato. Hindi mo alam yan? Ang hilaw na bato ay mina, natural na mineral. Ang mga hilaw na batong ito sa kahon. Kapag binalatan ng bato, ang nasa loob ay jade. Sa ilalim ng balat na ito, jade ba o bato? Nasa tadhana lang. Ang sugal ng bato ay sugal ng buhay. Kapag panalo ka, yayaman ka sa isang gabi. Kapag natalo ka, mawawala lahat. Nagbibiro lang ako, huwag kayong masyadong tense. Ngayong gabi, ang subasta, ang kalahati ng lahat ng kita, ay idodonate sa mga bata sa bundok. At ang taong pinakamaraming donasyon, ay susulatan ko ng sulat, para sa aking guro, para magkaroon kayo ng pagkakataong makilala ang doktor na si Woyun. Ibig sabihin, ang taong makakuha ng pinakamaraming jade ay makikita si Dr. Woyun. Jade? Mahal ba yan? Oo, kahit isang maliit na piraso ay nagkakahalaga ng 30 milyon. Ang 200 na hilaw na batong ito, kahit anong laki, ang panimulang bid ng bawat isa ay 100,000 pesos. Simulan na ang subasta bilang 001. Shiyiwa. Si Ginoong Du ay nagbid ng 110,000.
Mayroon bang tataas? Kung walang tataas, ang unang hilaw na bato ay diretso kay Ginoong Du. Yanqing, para makita mo na agad, si Dr. Woyun, kahit magkano, sulit. 110,000? At sinabing sulit? Ako, si Jiang Yanqing, kailan naging mura? Magsimula na ang countdown. 9, 8, 6, 5, 4. 20 million? 20 milyon. Anong ginagawa mo? 20 milyon. Ang mga batong ito, lahat ay kukunin ko. Duchen, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Kuya, baliw ka na ba? Ang mga batong ito, na ang kabuuang halaga ay 2 milyon, ginastos mo ng 20 milyon. Saan mo nakuha ang pera? 20 million? Babayaran ng asawa ko. Asawa ng Junior. Bili. Binabati kita, Miss Jiang. Sa halagang 20 milyon, nakuha mo ang mga batong ito. Miss Jiang, Mr. Jiming, may-ari ng mina, ang taong ito na probinsyano, hindi talaga alam ang ating high society kung ano ang ibig sabihin ng pagsusugal ng bato. Sa tingin ko, ang 20 milyong ito, Miss Jiang, huwag na kayong gumastos. Dahil sinabi lang ni Mr. Jiming, may-ari ng mina, ang pagsusugal ng bato. 10 na taya, siyam ang talo. Wala siyang alam mag-aksaya agad ng 20 milyon. Masyadong malaki ang halagang ito. Sumpa, kakasal mo pa lang, ganyan ka na magwaldas, bagay na hindi pwedeng iharap. Ang mukha ng pamilya Du ay nawala ng lahat. Hindi ako nagwaldas. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang mga batong ito, bago ko pabuksan, nakita ko na. Binili ko sa halagang 20 milyon. Ang mga batong ito, makukuha ko ang hindi bababa sa 100 milyong jade. Bumili ako nito ng 20 milyon. Kahit papaano, makakakuha ako ng bilyon. Jade. Huwag kang mangarap ng gising. Nawalan ka na ng 20 milyon para sa pamilyang Jiang. Sa tingin ko, dapat puntahan mo ang responsable ng auction at humingi ng tawad. Baka ang responsable ay pumayag dahil sa akin o kay tatay. Ibabalik ang pera sa pamilyang Jiang. Ang pamilyang Jiang ay gumagastos. Kailan ba kailangan ng tagalabas na makialam? Jiang Yanqing, baliw ka ba? Ito ay 20 milyon. Gusto kong gumastos. Mahilig akong gumastos. Gumagastos ako para sa asawa ko sa pagbili ng mga bagay. Anong pakialam mo? Yanqing, Ginoong Du, tayong dalawa hindi naman gaanong magkakilala, di ba? Du Guanyun. Ito ay usapin ng pamilyang Jiang. Sa tingin ko, huwag ka nang makialam. Ngayon, pupunta na ako para buksan ang jade. Du, kailangan niyo po ba ng tulong? Ako na lang. Hindi mo alam kung saang bato may jade. Du, may hindi ka alam. Ang mga batong ito ay matigas. Kailangan ng espesyal na kasangkapan para hiwain. Hindi na. Sa tingin ko, itong martilyo ay tamang-tama. Duchen, hindi pa ako nakakita ng isang taong gumagamit ng martilyo para magbukas ng jade. Ang jade ba ay mabubuksan lang ng isang maliit na martilyo? Sa tingin ko, nagpapanggap ka lang at nagmamayabang. Naghahanap ka ng atensyon. Duchen, tama na ba ang kalokohan mo? Lumaki ka sa probinsya mula bata. Wala kang alam tungkol sa jade. Tapos ang yabang mo pang sabihin na alam mo kung saang bato may jade. Ako, Du Jinyu, ay walang anak na katulad mo. Xiao Chen, ang mga aral tungkol sa jade ay napakalawak. Lumaki ka sa probinsya kaya wala kang alam dyan. Si Miss Jiang ay para lang sa mukha ng pamilya. Du bumili ng bato para sa iyo ng 20 milyon, pero hindi ka dapat sa ganitong importanteng okasyon magkalat ng walang kwentang salita at gumawa ng kahit ano. Kaya sinadya ninyong sa harap ng maraming tao sabihin ako. Para mapahiya ako? Nagbibiro lang ako sa'yo. Bakit ang seryoso mo? Wala ka namang alam. Hindi marunong sa jade. Hindi marunong sa sugal. Mali ba ang sinabi namin? Tama. Wala kaming ganoong intensyon. Bakit mo kami iniisip na masama? Wala kayong ganoong intensyon? Kung ganoon, bakit ang pangit ng mga sinabi ninyo? Wala ba kayong emotional intelligence? O masama ba ang puso ninyo? Kung ganoon, buksan mo. Tingnan natin kung ano ang lalabas. Walang utang na loob, hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Ginoong Du, pakitandaan ang inyong mga salita. Ang mga katulad na salita ay hindi ko na nais marinig muli. Yanqing, ang tatay ko ay para sa ikabubuti ng kuya. Kuya, gusto mong magputol ng jade, wala kaming masasabi. Ngunit kung wala kang makuha na bato at mapahiya si Yanqing sa harap ng lahat, kailangan mong humingi ng tawad kay Yanqing mamaya. Ginoong Du,
Ang sugal sa Jade ay talo kadalasan. Ang hindi makakuha ay normal. Bakit mo naman pinapahirapan ang asawa ko? Ako. Makakakuha ako. Naniniwala ako sa'yo, Duchen. Asawa, huwag kang mag-alala. Tiyak na makakakuha ako. Ito ay Imperial Green. Ang asawa ng apo ko. Talagang mahusay. At nagawa niyang makuha ang Jade. Ang Imperial Green na ito ay may sapat na kaliwanagan. Malalim ang kulay. Ito ay pinakamataas na uri. Talagang maganda. Ang batong ito, kahit hindi na dumaan sa anumang proseso, ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon. Imposible. Ito. Swerte lang iyon. Kung may kakayahan ka, magbukas ka ng isa pa. Ginoong Du, itong jadeite nakakahukay mo lang. Talagang napakalinaw at transparent. Matingkad at maliwanag ang kulay. Ito ang pinakamataas na antas ng jadeite. Ang glass species na pinakamataas na uri Ginoo, mas bihira ito kaysa sa Emperor Green na iyon mas bihira. Oo nga, itong hubad na bato ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Swerte lang naman. Kahit na ang dalawang batong ito pagsamahin ng kabuuang halaga ay hindi lalampas sa 20 million. Kung gusto mong mabawi ang puhunan, maliban na lang kung makakuha ka pa ng ilang pirasong dekalidad. Ngunit imposible ito. Ang sugal sa bato, 10 sugal, siyam ang talo. Hindi ako nagsusugal. Nakikita ko. Nakikita ko sila. Ang talento ng nakababatang disipulo kahanga-hanga. Buksan ang lahat ng natitirang Jade. Buksan lahat para sa akin. Tawag ng tao! Buksan ang bato! Nakalimutan ko dahil sa excitement. Iyon ang makina. Puro verde. Puro pa ring verde. Ituloy mo. Teka. Ano? Sa mga natitirang bato, wala nang jade. Ikaw, sigurado ka ba? Siyempre. Likas na lakas. Nakikita ang Jade mula sa malayo. Ang taong ito, ano ba talaga ang pinagmulan niya? Chensi. Ang asawa ko ay pagod na. Umuwi na muna para magpahinga. Tungkol naman sa mga natitirang bato Bibilhin ko na. Gusto mo, Young Master Du? Kung ganoon, 100 milyon. Tay, ang mga hilaw na batong ito, tiyak na galing kay Minero Jiming. Ang mga piling piraso na dala niya, tiyak na may lalabas na jade. Yung binuksan ni Duchen kanina, bawat isa ay may lumabas. Subukan din natin agad. 100 milyon 100 milyon. Basta magbukas ng ilang bato, babalik din. Ano pang inaalangan mo? Sige, ang mga batong ito, bibilhin na lahat ng pamilya Du. 100 milyon.
Ang batong ito ay ordinaryo lang. Ito. Imposible ito. Tiyak na sa susunod na bato iyon. Buksan na ang susunod. Isa na namang ordinaryong bato. Ituloy. Ordinaryong bato pa rin. Ito. Isang daang bato. Wala ni isang nabuksan. Bato pa lang ito. Eto. Isang daang bato. Walang kahit isang pirasong nakuha. Ma, Layas, wag mo akong tawaging ma. Kasalanan mo kaya tayo. Natalo ng 100,000,000. May kapal ka pang magsalita. Nababaliw na rin ako. Naniwala pa ako sa mga kalokohan ninyo. Ako? Bob. Kuya! Bakit ka nandito? Tinatanong mo ako? Ako rin ang gusto kitang tanungin. Bakit ka nagpakasalsa? Kay Jiang Yanqing. Ilang araw pa lang mula nang bumaba ka sa bundok. Nagpakasal ka agad ng biglaan? Kuya, hindi iyon ang iniisip mo. Bibigyan kita sa loob ng 2 araw. 2 bote ng magandang alak. Huwag kang magalit. Sabi ko sa'yo, sasabihin ko talaga kay Master. Master, narinig niya na nag-asawa ka na. Hindi man lang sinabi sa kanya. Galit na galit siya. Pupuntahan ka niya. Saka. Ay, sinabi ni Master na ikaw ay nasa edad na para magturo ng mga estudyante. Ipinasa sa akin itong peach plum pendant para ibigay sa iyo. Kapag may nakitang magaling na estudyante, ibigay mo ang pendant na ito sa kanya. At tanggapin mo siya bilang iyong estudyante. Narinig mo ba? Oo. Sisiguraduhin kong matatapos ang misyon. Ay, sobra yata akong nainom. Uuwi na ako para magpahinga. Umuwi ka na rin ng maaga. Kuya, bawasan mo ang pag-inom mo. Oy, Ano ang sinabi mo? Si Dr. Woyun ay magtuturo ng estudyante. si Dr. Woyun ay magtuturo rin pala ng estudyante. Pati? Wala lang. Nakita na ba ninyo ang cloud-lying divine physician? Oo. Sinabi sa akin ni Foreman Jiming kanina, hindi na natin kailangang hanapin ang cloud-lying divine physician. Siya na ang lalapit sa atin. Ang galing naman. Serbisyo sa bahay-bahay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tapos na ang subasta. Uuwi na tayo. Oh, Duchen, hintayin mo ako. Munting Peng. Ibigay mo na sa akin. Para sa handaan ng kasal ng aking alagad, gagawin ko itong matamis at maasim na isda. Nine Heavens Phoenix. Ang handaan na ito ay gagawin kong pinasinggaw na manok o kaya ay chicken salad. Ay naku, bahala na. Hanapin ko muna ang bata kong alagad. Alagad, nandito na ang iyong guro. sige. Ibababa ko na. Alam ng guro ko na kasal na kami ni Yanqing. Sabi niya dadalawin kayo. Pero may balita mula kay mining owner Jiming na dumating na ang banal na Dr. Woyun sa Tianhai. Baka dapat muna tayong... Walang problema. Matagal na kayong naghahanap kay banal na Dr. Woyun. Sasabihin ko na lang sa guro ko. Sige. Sa susunod, pagdating ng guro mo, sasalubungin natin siya ng maayos. President Jiang, hindi na kailangan pumunta kay banal na Dr. Woyun. Sabi ni mining owner Jiming, pumunta si banal na Dr. Woyun sa kanyang munting alagad. Ay nako, ano ba itong nangyayari? Uy, guro. Alagad, nandito na ako. Sabi ng guro ko, nandito na siya. Sa harap ng gate. Ano? Guro, darating na ako.
Guro. Guro. Guro, nasaan ka? Guro, Mabuti kang alagad. Nandito na ang guro. Buksan mo naman ang pinto. nandito lang ako sa pintuan ay. Nandito lang ako sa pintuan. Hanapin mo ulit. Nagdala ako para sa iyo ng paborito mong isdang may pakpak. Guro, naliligaw ka na naman ba? Nakatira ako ngayon sa... Hay naku, dahil sa kuya mong hindi nagsalita ng maayos. Ibang Jiang ito, hindi yung Jiang na iyon. Hintayin mo ako, dadating ako agad. Hay naku, talaga naman. Eh guro! Huwag mong kalimutan yung isda ko! Nandito na lahat ng ulam. Pwede nang kumain. Lola, ang bait mo talaga sa akin. Kung gusto mo talaga ito, lulutuin ko para sa'yo araw-araw. Gusto. Lola, ikaw na talaga ang tunay kong lola. Tatanungin ka ng lola mo. Kagabi, kayo ba ni Ainag? Alam mo na. Kami? Pagod na pagod kami kahapon. Naligo lang, tapos natulog na. Sige, bata pa naman kayo. Marami pa kayong oras. Oo nga pala, Chen. Mamaya, pupunta ka ba sa kumpanya? Kay Yanqing. Mamaya? Magkukumpture, ako, kay Yanqing. Ang apo ay hindi nagpupursige. Hump. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan. Ang sabaw na ito ay personal na niluto ni Lola at pinagbilinan pa ako na inumin mo raw lahat. Ay, huwag mo munang inumin ang sabaw. Mag-acupuncture muna tayo. Hubarin mo ang pantalon mo. Ha? Hindi mo ba kaya nahubarin ang pantalon mo? Kailangan ko pa bang tulungan ka? Ha? Diretso na bang hubarin? Nakabukas pa ang pinto. Okay na. Pwede na ngayon. Ngayon, wag muna maghubad, diretso na lang. Ziga. Okay. Tumayo ka. Subukan mong maglakad ng 2 hakbang. Kaya, pagkatapos nito, hindi na ba ako gagamit ng saklay? Oo, kung hindi ka gagamit ng saklay ngayon, makakatayo ka. Sandali. Pero kung gusto mong maglakad ng maayos, kailangan ng hindi bababa sa 1 linggo. Halika, subukan mong maglakad ng 2 hakbang. Duchen, ano ang ginagawa mo? Duchen, manyak ka? Nang aapi ka? Kay Yanqing. Siya ang asawa ko. Kami ay legal at makatwirang mag-asawa. Lahat ng ginagawa namin ay legal at makatwiran. Ikaw, bakit ka nandito? Yanqing, pinapunta ako ng tatay ko. Nag-aaral din ako ng medisina. Yung binti mo, hindi ba masakit? Pumunta lang ako para tingnan. May magagawa ba ako para sa iyo? Hindi na. Liu Shui, ialok mo ang bisita. Yu Chen, pumunta tayo sa kabilang bahay. Uminom tayo ng sabaw ng manok na niluto ni Lola. Bakit naman mag-abala? Dito na lang tayo uminom. Kapag kumakain ako, ayaw ko nang may ibang tao sa paligid. Sige.
Ginoong Du, kung maaari, gusto niyo pong umalis muna? Layas! Kung aalis ako na ang bahala. Ang bagay na ito, mukhang mahalaga. Uy! Sa bayan ninyo walang halaman. Hindi kasing saya ng bundok namin. Bilis ng tibok ng puso, maraming masasamang isip. Ano bang nangyayari sa akin? Baka ito na ang demonyo sa puso? Sabi ng guro ko, dapat patayin agad ang demonyo sa puso kung hindi, malaking problema. Patayin! Si Jiang Yanqing! Jiang Yanqing. Sige, transfer 1,000,000. Ikaw anong gagawin mo sa pera? Pambayad sa buhay mo. Na-transfer ko na. Alipay na receive, 1,000,000 piso. Mas mabilis pa ang tibok ng puso. Hindi pwede. Kailangan kong pakalmahin ng sarili. Kalina. Ay, may bisita. Ma'am, ang dami mong bagong paninda. Oo, kakadating lang. Ito at ito rin ibalot mo para sa akin. Sige. Amo, ibebenta ko ito, second hand. Magkano ito? Ang taolipay ng aking junior disciple, bakit nasa iyo? Jiming, Minero. Akala ko iba. Ikaw pala, bakit nandito ka? Tatanungin kita ang taolipay ng aking junior disciple, bakit nasa iyo? Sino ang bunso mong disipulo? Hawak mo ang bunso kong disipulo ang taolipay, para sa pagtanggap ng disipulo, pero tinatanong mo kung sino ang bunso kong disipulo. Isang lantad na Jade na natagpuan ay sa disipulo ng manggagamot na si Wo Yun sa ganyang dahilan. Ako ang apo sa turo ni Wo Yun. Ako ang pamangkin sa turo ni Jiming. Tio Jiming. Ang guro ko ay ang bunso mong kapatid sa turo, kaya ikaw nga ang aking tiyo sa turo. Pumili ang bunso mong disipulo sa kanya bilang estudyante. Paano mangyayari? Baka, niloloko niya ako, pero nasa kanya ang taolipay. Ano ba talaga ang nangyayari? Tio, uuwi na muna ako. Maglibang ka lang. Yanqing, anong nangyari sa iyo? Hindi. Si Jiang Yanqing, may demonyo rin ba sa kanyang puso? Paglilinis ng puso, patayin ang demonyo ng puso. Kung ang puso ay parang yelo at dalisay, kahit bumagsak ang langit, hindi matatakot. Sa lahat ng pagbabago, manatiling matatag, kalmado ang isip, malinaw ang espiritu. Tatay, Nanay Mai, magandang balita. Tingnan mo, ano ito? Ano ito? Hindi ba ito isang lumang jade pendant? Ay, nakuha mo na si Jiang Yanqing? Ito ay ibinigay sa iyo ni Jiang Yanqing. Ngayon, ako ay naging banal na doktor ng Wo Yun. Disipulo ng disipulo. Tingnan, ang jade pendant na ito. Ito ay ibinigay sa akin ng aking master. Ano? Ang iyong guro. Ang alagad ng doktor na si Wo Yun. Sino siya? Yawan. At iyong
Ang Jade na ito ay pinulot ko, pero hulaan mo kung ano. Si Jiming na minero. Nakita ang Jade na ito. Diretso akong itinuring na pamangkin niya sa guro. At sinabi pa kamakailan, ang bunso niyang kapatid sa guro ay kumukuha ng alagad, ang Jade na ito, ang tanda. Oh, sabi mo, pati si Jiming na minero nagkamali? Ibig sabihin, kung ang iyong guro ay hindi lalabas, walang makakaalam na peke kang alagad. Anak, dahil mayroon ka ng pagkakakilanlan na ito. Kung gayon, gamitin mo ng mabuti. Huwag kang mag-alala, tatay bukas, pupunta ako sa pamilya Jiang. Hindi ako naniniwala. Dahil ako ay apo sa guro ni Woyun na doktor. Matapang pa ba sa akin ang matandang Jiang na iyon? Ang pait. Apo ako sa tuhod ni Woyun, ang banal na doktor. Ito ba ang ibibigay mo? Lokal na produkto? Para lokohin ako? Dugwan yun. Wala akong pakialam kung kaninong apo sa tuhod ka. Hindi ito dahilan para ikaw sa umaga pa lang pumunta sa bahay ng mga Jiang at magyabang. Kung ang sakit mo, gusto mo pa bang ipagamot sa aking lolo guru na si Woyun? Nanakot ka? Nagpagamot na kami kay Woyun. Pero siya ay naglalakbay-lakbay at hindi tiyak ang lokasyon. Naku. Naku. Sa pagkakataong ito, hindi na dapat magkamali. Hihi. Mahal kong alaga. Nandito na ang iyong guro. Ha 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 ha. Ginang Jiang, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Dati, hindi ko gusto si Jiang Yanqing. Sapagkat lumpo siya ang mga binti at wala ng 1 taon ang itatagal niya. Walang gustong pakasalan ang isang walang silbi. Para dalhin sa bahay, di ba? Pero ngayon, iba na. Bilang apo sa tuhod ni Woyun na manggagamot, sa isang salita ko lang, maaari ni Woyun na manggagamot na gamutin si Jiang Yanqing. Sa oras na iyon, ibinigay ni Ji Jiang ang buong korporasyon ng Jiang bilang dote. Papakasalan ang pamilya Du. Ay ituturing na bahagya lang akong karapat-dapat. Ang pagkatao bilang apo sa tuhod ni Woyun na manggagamot. Ginoong Du, kasal na ako. Ginoong Du, kasal na ako. Sigurado ka bang gagamitin mo itong si Du Chen na probinsyano upang ikumpara sa akin? Ginoong Du, kung papayag kang ipakilala kami upang makita si Woyun na manggagamot ang aking korporasyon ng Jiang, ang mga ari-arian nito ay mapipili mo. Ginang Jiang, gusto mong makita si Woyun na manggagamot? Pwede. May isa lang akong hiling. Ipaalis mo si Du Chen sa akin. Ipaalis mo siya. Hindi ba ito ang aking jade pendant? Bakit nasa iyo? Ano ang iyong jade? Bilang apo ng manggagamot na si Woyun, kailangan ko pa bang kumuha ng gamit mo? Ito ay bigay ng master ko. Ang jade na ito ay naiwan ni Du Chen sa opisina ni Jiang Yanqing. Baka si Du Chen ang talagang estudyante ng manggagamot na si Woyun? Du Wanyun? Bakit ganyan ang mukha mo sa akin? Kakaiba ka sa umaga. Yanqing, kailan tayo kakain? Kakain na tayo. Ikaw at ang manggagamot na si Woyun. Bakit ako tinatanong ng lahat? Si Woyun? Sinabi ko na hindi ko talaga siya kilala. Itong si Du Chen ay talagang estudyante ng manggagamot na si Woyun. Ngunit siya mismo ay hindi alam ang bagay na ito. Mas mabuti pang ako na lang. Du Chen, sa susunod na banggitin mo si Woyun, pinapayuhan kitang maging magalang. Bakit? Dahil siya ang master ng master ko. Sa ganyang pagsasalita, ang manggagamot na si Woyun ay hindi naman ganoon kagaling. Sinong nagsasalita ng masama sa akin? Ang laki ng hardin ng pamilya Jiang. Hoy, huwag kang umalis. Huwag. Hoy, nasaan ang iyong manugang? Aking alagad, dumating na ang iyong guro. Hahaha. Kung siya ay iyong guro ng iyong guro, pwede mo ba siyang papuntahin dito para gamutin si Yanqing? Pwede naman. Kasi matagal ko nang gusto si Yanqing. Pero sa mundo, walang libreng tanghalian. Ang pagtulong ay may kondisyon. Anong kondisyon? Simple lang. Ang buong Jiang Group bilang dote, ipakasal sa akin, Du Guanyun, at palayasin ka, probinsyano.
ipapatawag ko ang aking guro ng guro na pagagalingin ni Master Woyun, si Jiang Yanqing. Kung hindi kami pumayag, Kung gayon ay pabayaan na lang ang pamilya Jiang na maghanda para sa libing. Kasi narinig ko na si Matriarch Jiang ay paulit-ulit na pumunta sa kubo para lamang makita si Master Woyun ng isang beses. At hindi man lang nakapag-usap. sobra ka na! Mabuting alagad. Dumating na ang iyong guro. Guro, Master Woyun. guro. Ay, ikaw naman. Hindi siya ang dakilang doktor. Siya ay may banal na aura, napakaguwapo. Ang guro ng manugang, kahawig lang siya ng kaunti. Isang pinasingaw na isda. Ikaw naman. Isang pritong isda. At magluto ng sabaw ng ulo ng isda. Perpekto. Here. Ziga. Dalawang isda lang naman kuripot. Ay, sino ito? Oh, hehehe. Ako ang guro ni Xiao Chen. Punit-punit. Parang mahirap. Duguanyon, ano bang sinasabi mo? Bata ka pa. Hindi pa sapat ang iyong dila. Hayaan mo ako. Matanda, alam mo ba ang banal na manggagamot na si Woyun? Siya ang aking lolo sa pag-aaral. Ay, akala ko ang galing-galing mo. Sobrang astig mo. Sa totoo lang, nagmamadali ka para maging kabit ng iba. Tingnan mo ang itsura mo. Maraming nunal sa mukha, walang ambisyon, matulis ang ulo, makitid ang noo, punong-puno ng kalungkutan ang buhay, bibig ng hito, ilong ng uwak, matabil ang dila, malas ang buhay, at matigas ang puso. Sa tingin ko, sa buong buhay mo, talagang mananatili ang malas, nagpapanggap na mahalaga, kahit hindi tumaya, at talo pa ring abot hanggang sa pamilya ang kasawian. Sasabog ang ulo, iiyak ng malakas. Hoy! Matanda ka! Duchen, lakas ng loob mo saktan ako. Tiyak na papagbabayarin kita ng leksyon. Kung makita kitang muli na sinasaktan ng maestro ko, bubugbugin kita hanggang mawala ang ngipin. Ang galing, maestro! Ito ba ang iyong asawang bigla ang kasal? Magandang araw po, matanda. Ako si... Hindi ako pumapayag sa kasal na ito. Naku, para sa akin ito. Bakit? Ano bang mali ko? Oo, ang kasal ay usapin ng dalawa. Nitong mga nakaraang araw, nagustuhan ko si Xiao Chen. Mabuting binata. Guro Xiao Chen, anong ayaw mo kay Xiao Qing? Pwede naming ayusin. Una sa lahat, hindi okay ang mga binti niya. 3 araw. Gagamutin ko sa 3 araw. Pangalawa, maiksi ang buhay niya. Kulang ng gamot. Kung may gamot, kaya ko ring gamutin. Talaga? Mas totoo pa sa ginto. Ewan ko ba, bakit kailangan ninyong hanapin ang manggagamot na si Woyun para gamutin siya? Sa tingin ko, si Woyun puro pagpapakamisteryoso lang. Kung makita ko siya, sasampalin ko siya. Pangatlo, nagpakasal kayo agad na hindi pa magkakilala. Walang pundasyon ng pagmamahalan. Hindi matatag. Hindi stable. Stable. Napaka-stable. Akala mo hindi ko alam? Ikaw? Ang dahilan lang ay mayaman siya, kaya ayaw mong makipaghiwalay. Anong masama sa pagiging mayaman? Guro, isipin mo. Kulang ako sa pera at siya naman ay maraming pera. Pwede kong kunin ang pera niya para sa iyong pagtanda at mapakain din ang mga kasamahan. Sa mundong ito, mayroon pa bang mas perpektong magkapareha na lalaking may talento at babaeng maganda? Wala. Hindi ba tayo bagay? Bagay. Ay, kakakilala pa lang ninyo. Nagkatinginan na agad. Ay, sige na. Kung ganon, hindi ko na kayo pakikialaman. Bahala na kayo. Totoo ba ang sinabi mo kanina? Siyempre totoo. Basta wag ka lang mabangkarote, magiging tapat ako bilang asawa mo at gagastusin ko ang pera mo ng maayos. Ay, ang sinasabi ko ay yung pagpapagamot at pag-aayos ng binti. Yan pala ang sinasabi mo. Totoo rin iyon. Ang bilis.
Hindi ba sinabi mong matagal? Dumating na kasi ang guru ko. Marami akong bagay na pwede kong itanong sa kanya. Kung magtitiis ka lang ng 3 araw, siguradong mabilis kang makalakad. 3 araw? Tumapak sa ulap at saksak. Paano ang sakit ko na 1 taon na? Ah, ito. Ito ay nangangailangan ng gamot. Mamaya, tatanungin ko ang guru ko. Ang haba ng karayom na ito. Huwag kang mag-alala. Ligtas ito. Ang haba ng karayom kung isaksak, mamamatay tao yata. Hindi ba sinabi mong gusto mong gumaling agad? Kaya kailangan ng malakas na gamutan? Tre araw tre. Ah, para gumaling ang binti tiyaga lang. Diyos ko, Subukan mong maglakad ng 2 hakbang. Tapos na. anong nangyari? Ay. Tapos na, Yanqing. Tapos na ako. Kailangan mo lang itong inumin ang maliit na tableta at tuluyan kang gagaling. Tinatawag mo itong maliit na tableta. Oh, ito ay. Hoy hoy Duchen, tawagan mo ang doktor. Bilisan mo. Ano ang nangyari? Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Walang problema, walang problema. Okay lang, pagod lang siya at nakatulog. Duchen, gumaling na ang binti ko. Binabati kita. Duchen, salamat sa iyo. Yanqing. Ano ang nangyari sa iyo? Yanqing, ano ang nangyari sa'yo? Bumalik ba ang dati mong sakit? Bilis. Yanqing, ano bang nangyayari sa'yo? Alam ni Lola na gusto mo si Xiao Chen. Andito na ngayon si Xiao Chen. Huwag kang mag-alala, may problema ba? Lola, kapag nahanap ko na ang mga gamot, siguradong gagalingin ko si Yanqing. Duchen, naniniwala ako sa'yo.
Kuya, ang laki ng hangin mo. Talagang lumalaki pa. Ikaw pa ang magpagaling kay Jiang Yanqing? Akala mo ba ikaw ay alagad ng banal na manggagamot na si Woyun o si Woyun mismo? Bakit ka nandito? Narinig ko na may sakit si Yanqing. Kinakatawan ko ang aking master, ang banal na manggagamot na si Woyun, upang dumalaw. Pinapayuhan ko kayong lahat na maging magalang sa akin. Baka isang araw, ang aking master kapag nasa magandang mood siya, ay pagagalingin si Jiang. Paano mo nasabi na ang master mo ay si Woyun? At saka, ang jade na iyon noong araw na iyon ay akin. Ibalik mo sa akin. Alam ba ni Du Chen? Siya pala ang alagad ni Woyun. Kilala mo ba ang banal na doktor na si Woyun? Hindi ko kilala. Kung ganoon, Du Chen, hayaan mo nga ako na ang pumalit sa iyo sa lahat ng mayroon ka ngayon dahil hindi ka karapat-dapat. Ang jade na iyon ay hindi sa iyo. Maraming jade sa mundo. Paano mo mapapatunayan na sa iyo ang jade na iyon? Tatawag ako ng pulis. Oo, tumawag tayo ng pulis. Ay, ikaw, ang lolo ko sa tuhod na guro ay. Kahit sino pa ang lolo mo sa tuhod na guro, hindi iyon dahilan para kunin mo ang pag-aari ng iba. At saka, paulit-ulit mong sinasabi na ang guro mo ay ang banal na doktor na si Woyun. Nasaan ang ebidensya? Siyempre may ebidensya ako. Ano ba kayo? Karapat-dapat ba kayong makakita ng ebidensya ko? Kahit ano pa ang pagkatao mo, kung ang jade na iyon ay hindi mo ibabalik sa akin, sasaktan kita. Ay, Du Chen, ikaw, probinsyano kang walang modo, bastos at walang galang. Nagsisinungaling ka. Ang manugang kong lalaki ay magaling sa lahat. Ibalik mo na agad ang jade. Kung hindi, tatawag kami ng pulis. Sinabi ko na, aking itong jade. Walang kinalaman si Du Chen dito. Pumunta ako ngayon. Para kay Jiang Yanqing, may pag-uusapan kami. Ano iyon? Alam na ng buong Tianhai ngayon. Pumasok na ako sa ilalim ng mahiwagang Dr. Woyun, pati ang negosyo ng pamilya Du ay umakyat pa ng isang antas. Kaya ang tatay ko ay pinayagan akong sa bagay na ito ng pagiging apprentice gumawa ng tugon. Anong uri ng tugon? Sa makalawa, ang pamilya Du ay magkakaroon sa Tianhai Hotel ng piging ng pagiging apprentice. Piging ng pagiging apprentice? Hindi mo alam na ikaw ay isang disipulo ni mahiwagang doktor. Woyun ayos lang, pero sa katunayan, iniwan mo pa ang jade pendant na nagpapatunay ng iyong pagkakakilanlan sa opisina. Talagang gwapo. Pagkatapos ng piging sa harap ng lahat ng mga makapangyarihan sa Tianhai, ang peking tulad ko ay naging totoo. Jiang Yanqing. Sa makalawa, kung gusto mo bilang aking nobya dumalo sa piging anga, ang aking lolo master na si mahiwagang Dr. Woyun ay tiyak na magagalak na gamutin ka. Ibalik mo ang iyong nobya. Kasal na kami ni Du Chen. Huwag kang mangarap. Simple lang, hiwalayan mo na lang. Ako ay apo sa tuhod ni mahiwagang Dr. Woyun. Si Du Chen na galing probinsya-probinsyano. Ano ang maihahambing mo sa akin? Sabi mo ikaw ay apo sa tuhod ni mahiwagang Dr. Woyun. Anong sinasabi mo? Master, Ehe. Sabi mo ikaw ay apo sa tuhod ni mahiwagang Dr. Woyun. Sabi mo ikaw ay apo sa tuhod ng manggagamot na si Woyun. Siyempre. Ngayon alam na ng buong Tianhai. Ako, si Du Guanyun, ay apo sa tuhod ng dakilang manggagamot na si Woyun. Anong nangyayari? Apo ko sa tuhod? Bakit hindi ko alam? Ang aking lolo sa tuhod na si Woyun, kahit na siya ay kakaiba ang ugali, pero mahal na mahal niya ako. Itong matalino at magaling. Matanda, anong ginagawa mo? Pasensya na, hindi ko napigilan. Itong matanda, mula noong huling makita sa pamilya Jiang, ay laging tinitira ako. Ano ba talaga ang pagkatao niya? Baka siya ang guro ni Du Chen. Pero hindi ba si Du Chen ay estudyante ni Woyun? Baka ikaw ay ang dakilang manggagamot na si Woyun. Hindi ah. Ay, Alam ko na. kilala ko si Woyun. Pero kilala ko si Woyun Shenye. Sabi mo apo ka sa tuhod ni Woyun Shenye. Kanina sa labas ng pasilyo narinig ko. Sinabi mo, sa makalawa ay may gagawin kang seremonya ng pagtanggap ng guro? Tama, Ginoo. Hindi ko alam kanina na kilala mo ang aking guro ng guro. Kaya ako, Aba. Ang seremonya mo sa makalawa. Sasamahan ko ang iyong guro ng guro na si Woyun Shenye na pupunta. totoo ba? Ang seremonya, pupunta rin ang aking guro ng guro. Napakaganda nito. Basta si Woyun Shenye ay personal na aaminin ang aking pagkatao, ang mataas na lipunan ng Tianhai. Lahat ay aasa sa akin ay mabubuhay sa hinga ni Du Guanyun. Ngayon ang buong Tianhai ay nalinlang ng Du Guanyun na ito.
gamit ang aking pangalan na Woyun Shenyi, ay gumagawa ng masama. Kaya sa halip, gamitin natin ang seremonya sa harap ng buong Tianhai ng mga mayayaman at makapangyarihan ilantad siya. Babalik na ako ngayon para ihanda ang seremonya ng personal. Tama. Du Chen. Ang seremonya sa makalawa. Hindi ka pinapayagang pumunta. Bakit? Bakit? Dahil ako ang bida ngayong araw. Ay, syempre, Yanqing, kung gusto mo, pwede kang pumunta bilang fiancé ko. Master? Ay naku, hindi naman ito basta handaan para sa pagtanggap ng estudyante. Sige, pumunta ka lang. Ay, Master. Kilala mo ba talaga si Woyun na manggagamot? Oo, kilala. May numero ka ba ng telepono niya? Si Woyun na manggagamot ay hindi tiyak ang kinaroroonan. Wala kang numero ng telepono niya. Pero si Jiming na Minero ay nasa Hitian Hotel. Kung makakausap natin si Jiming na Minero. Ay, tama nga. Sabi ninyo lagi, si Jiming na kuya ay estudyante ni Woyun na manggagamot. Ganyan din ang sabi mo sa banquet hall noon. Master, anong ibig sabihin nito? Jiming na Minero ay kuya mo? Kung si Jiming na Minero ay kuya mo, edi parehas kayo ng guro. Siya, hindi ba siya ay Woyun na manggagamot? Dr. Woyun. Ako, uy. Sabi ng master ko. Kilala lang niya si Dr. Woyun. Hindi siya si Dr. Woyun. Pero, master, bakit si Kuya Jiming ay may dalawang master? Ang iyong kuya ay likas na matalino. Master iyan ay dahil masyado kang mahirap. Sa susunod, maghahanap din ako ng dalawang master. Maghanap ng isang mayamang babaeng master para ka pa niyang alagaan. Ay, ang mabuti kong alagad, talagang mapagmahal ka. Uy. Sa seremonya ng pagiging estudyante sa makalawa, makita si Dr. Woyun, gagaling ang sakit ng asawa mo. Talaga? Napakagaling. Ang sakit na ito ay kaya ko ring gamutin. Wala lang akong mahanap na sangkap. Ay, ang sakit ni Jiang Yanqing. Kailangan ng 1,000 taong pagong 10,000 taong ulo ng manok, 100 taong silkworm sa tagsibol niebe ng Agosto. 1,000 taong pagong, 10,000 taong ulo ng manok, ito ay kaya kong hanapin. Ang susi ay ito. Ang 100 taong silkworm ay talagang mahirap hanapin. Tungkol naman sa niebe ng Agosto, ako. Ibig kong sabihin? Papagawin ko. Si Dr. Woyun ay gumawa ng salamangka. Hindi ba magkakaroon ng niebe ng Agosto? Kung ganoon, kailangan pa naming humingi ng tulong kay Dr. Woyun. Sa makalawa ay ang piging ng pagtanggap ng estudyante ng pamilya Du. Si Dr. Woyun ba maaari ba siyang dumating? Ay ang relasyon ko kay Dr. Woyun ay napakabuti. Kapag dumating ang oras, sasabihin ko sa kanya, tiyak na tutulungan niya si Ching-er, gagamutin. Ang lalaking ito na si Du Chen tatay nanay. Ngayon pumunta ako sa pamilya Jiang para hanapin si Jiang Yanqing. Si Du Chen ay naglakas loob na hiyain ako sa harap ng lahat. Ang lalaking ito ay lalong hindi na iginagalang ang ating pamilya Du. Ang ating Guan Yun ngayon ay ang apo ng manggagamot na si Woyun. Si Du Chen, ano ba siya? Sa totoo lang sa bagay na ito tungkol sa manggagamot na si Woyun. Ito ay talagang peke. Ang matatandang ito sa Tianhai ay dahil si Guan Yun ay apo ng manggagamot na si Woyun. Kaya sila handang tulungan ang ating pamilya Du. Kung ang bagay na ito matuklasan nila na nagsisinungaling tayo, ang ating pamilya Du talagang matatapos na. Tatay, ano ang gagawin natin? Bago mahayag ang bagay na ito, kunin mo muna si Jiang Yanqing. Si Jiang Yanqing. Oo, tama. Kunin muna si Jiang Yanqing. Kapag nasa iyo na ang Jiang Group, kahit na malaman ng lahat na hindi ka apo ng manggagamot na si Woyun, sino ang maglalakas loob na magsalita? Sa oras na iyon, ang ating pamilya Du saka talagang yumaman. Kapag ganun na, ang pamilya Du natin saka lang tayo magiging tunay na mayaman. Pero ngayon si Jiang Yanqing dahil kay Du Chen ay sobrang lito at nabighani hindi na niya ako pinapansin. Di gawin na nating tuluyan. Sige, ngayon tatawagan ko si Jiang Yanqing para pumunta siya rito. Gagana ba to? Huwag kang mag-alala. Basta gamitin natin si Du Chen bilang dahilan. Si Jiang Yanqing, siguradong darating siya. Tara, inom tayo. Mr. Du, kinuha ko lang ang mga gamit ni Du Chen.
Halika, Yanqing. Tatay, si Yanqing ay nag-drive kaya hindi siya pwedeng uminom. Halika, Yanqing. Uminom ka ng tsaa. Yanqing. Sa tsaa na ito humingi ako ng tawad sa'yo. Mali ako kaninang umaga. Kung hindi mo inumin ang tsaang ito, mabubuhay akong may pagkakasala habang buhay. Halika. Mr. Du, nasaan ang gamit ni Du Chen? Ako. Bakit ang hilo ko? Duguan yun, bitawan mo ako. Anong ipinainom mo sa akin? Siyempre, pampagana yan. Yanqing, pagkatapos ng gabing ito, ikaw na ang sa akin. Bitawan mo ako. Jiang Yanqing, ikaw itong babae. Tingnan mo kung paano kita pahihirapan mamaya. Ang lumang bahay ng pamilya Jiang, Isang 4. isang 2. Pass. Kung ayaw 4, 5, 6, 7, 8. Bomba 4 na 2. 4 na 2. Gusto mo? Du Chen, Villa ng pamilya Du. Bilis-bilisan mo. Iligtas mo ako. Anong nangyari sa'yo? Din Roxanne, ni Duguan yun, si Yanqing. Gusto niyang abusuhin siya. Kailangan ko siyang iligtas. Yanqing, wala ring silbi ang pagligo mo sa malamig na tubig. Hayaan mo, ako na ang tumulong sa'yo. Layas! Ikaw tong lalaking to. Umalis ka dito. Itong gamot. Bitawan mo. Kung hindi tayo mag-sex, baka mamatay ka. Kung hindi mo iinumin itong gamot bago matulog, mamamatay ka. Yanqing, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaang mamatay. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Talaga namang ikaw ang unang maganda sa Tianhai. Nakakagigil ka. Hindi ko na matiis. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Saan galing ang asong tumatahol? Mahal, narito ako para iligtas ka. Mahal, sasagipin kita. Du Chen, sinira mo na naman ang aking plano. Du Chen. Mahal, halika. Du Chen, halikan mo ako. At Anong tsaa ito?
Ginoong Du, dahong pao mula sa Hui Mountains. Itong tsaa, 70,000 piso bawat kilo. Sino ang nag-utos sa iyo na gamitin? Ang mahal na tsaa na ito. Palitan, oo. Hoy, sandali. Para sa mga may net worth na higit 1 bilyon na mga presidente, gamitin na lang natin itong tsaa. Yung mga may mas mababang net worth, nasa 10 milyon na kategorya, ordinaryong green tea na lang. Ang net worth ay hindi lalampas sa 10 milyon. Naku. Lemon water. Opo. Hoy, tigil? Ay. Lemonada. Oh, hoy, tigil. Hindi libre ang lemonada. Bobo ka. Yung mga hindi man lang milyonaryo, tubig lang. Oo. Hoy, tagal na. Matagal na. Tama naman. Ito ang dapat para sa atin, parang dapat sa pamilyang Du. Yung dati na sobra gumastos, ano ba iyon? Tay, sasabihin ko sa iyo ng malinaw. Ngayong handaan para sa pagiging apprentice, kailangan makipagtulungan ka sa akin. Hindi lang makuha yung pera ng mga amo. Kailangan din pilitin si Jiang Yanqing na magpakasal, hehe. Hayaan si Du Chen mapahiya at mawalan ng dangal. Sinabi ko na, ang apprenticeship party ko, hindi ka pinapayagang pumunta. Tayong tingnan mo. Ayaw kanyang papasukin. Av. Tayon. Ayaw kanyang papasukin. Av. Nandito na ba si Woyun na manggagamot? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Hindi ka welcome dito. Duguan yun. Magsalita ka ng may respeto. Jiang Yanqing. Dati, para sa iyo ay labis ang pag-ibig ko. Ikaw naman ay kay Du Chen na ito ay lubos na nabighani. At hindi mo ako pinapansin. Ngayon, ako ay apo sa tuhod ni Woyun na manggagamot. Ayaw mo na bang ipagamot ang sakit mo? Si Woyun na manggagamot kailan darating? Kapag dumating si Woyo na manggagamot, magpapaliwanag ako. Hindi na kailangan. Yanqing. Kilala ng guro ko si Woyun na manggagamot. Sa oras na yun, papaupuin ko ang guro ko. Sabihan si Woyun na manggagamot para gamutin kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Siya. Ay, Du Chen. Gagana ba ito? Duguan yun ay apo sa tuhod ni Woyun na manggagamot. Lola, huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan si Yanqing. Siya. Sa inyong lahat, ngayon ay ang aking handaan ng pagiging alagad. Bago magsimula ang handaan, nakatanggap na ako ng balita na ang aking lolo sa pag-aaral, si Dr. Woyun, ay darating na. Ay, ang mga daan sa malaking lungsod ay napakahirap hanapin. Naligaw na naman ako. Ang mga pumunta ngayon sa handaan ay lahat ng aking mga kaibigan. Maliban kay Du Chen. Noong una, ang aking ama na si Du Jinyu at ang aking ina na si Liang Chen ay tunay na nagmamahalan. Ngunit, ang ina ni Du Chen ay inagaw ang pag-ibig at pinilit ang aking ama na pakasalan siya. Kaya ang aming pamilya ay nagkahiwalay ng 5 taon. Duguan yun. Ang nanay mo ang kabit. Kung magpapatuloy ka sa pagsisinungaling, papaluin kita. Ngayon, si Du Chen ay ginagaya ang masamang ugali. Inagaw ang aking kasunduan sa kasal at pinalitan ako sa pagpapakasal kay Jiang Yanqing. Ngayon, si Du Chen ay sumusunod sa halimbawa at inagaw ang aking kasunduan sa kasal, pinalitan ako at pinakasalan si Jiang Yanqing. Duguan yun, binabaliktad mo ang tama at mali. Ano ang mapapala mo diyan? Jiang Yanqing, ikaw ay si Du Chen na nabulag ang iyong mga mata. Hindi kita sinisisi. Basta hiwalayan mo siya at pakasalan mo ako. Ipapako kay Woyun na manggagamot na gamutin ka. Okay ba? Du Chen, huwag mong kalimutan.
Ngayon ako ay apo sa tuhod ni Woyun na manggagamot. Kung ikaw ay maglakas loob pa maging ganito, kawalang galang sasabihin ko sa aking lolot, agong na huwag niyang gamutin, si Jiang Yanqing. Ang aking lolot agong si Woyun na manggagamot ay nagpapagaling at nagliligtas ng buhay. Pero hindi libre ang pagliligtas, di ba? Ililigtas kayo. Kung mag-invest kayo sa Du Corporation, ililigtas si Jiang Yanqing. Kung ibibigay niya ang buong pamilya Jiang bilang dowry at pakasalan ako, Du Guanyun patas naman ito, di ba? Oo nga, walang problema. Susunod sa kagustuhan ni Ginoong Du. Oo, tama. Sinong may tutol? Ako ay may tutol. Sino pa ang may tutol? May tutol ako. Gulo. Nakumpleto na ba ang mga sangkap? Oh, Mabuti naman. Ngayon, kulang pa lang ang Woyun na doktor, Bai Nian Chungkan at Bai Yue Xue. ahem. Ikaw ang batang Du, di ba? Kanina narinig ko na pinapagawa mo kay Jiang Yanqing na makipaghiwalay sa alaga ko at pakasalan ka. Mr. Kwan. Ang master ng aking master. Si Dr. Woyun dumating na po ba? Ang Dr. Woyun ay dumating na. Ang aking guro ng guro nasa na po. Ako si Dr. Woyun. Gulo. Kailan ka naging? Dr. Woyun? Magtapat na ako. Ako nga si Dr. Woyun. Ang nasa tabi ko na ito ay ang aking alaga, Du Chen. Aaminin ko na. Ako ang manggagamot na si Woyun. Ang nasa tabi ko ay ang maliit kong estudyante, si Du Chen. Si Duken. Matanda, sabi mo lang, totoo ba? Paano mo mapapatunayan? Oo nga, paano mapapatunayan? Oh, naiintindihan ko na. Nagkasundo kayo ni Du Chen. Nagsisinungaling kayo, kasinungalingan. Patunayan. Sige. Muling namumukadkad ang kakaibang bulaklak. Ang tuyong kahoy ay sumisibol muli. Ngayon, mapapatunayan na ba? Woyun, pasensya na. Hindi kita nakilala. Ako, hindi ko alam na ikaw pala ang Woyun na manggagamot. Ay, lumayo ka. Hindi ako. Nasaan ang Grandmaster mo? Ang mga alagad ni Woyun, ang mga may karapatang tumanggap ng estudyante, lahat ay may ganitong jade. Taya tayo. Hoy, Grandmaster, ikaw talaga ang aking Grandmaster. Tingnan mo itong jade. Akin ang jade na ito ibinigay sa akin ng aking guro hanggat may ganitong jade. Ako ang kanyang alagad. Ako ang iyong apo sa pag-aaral. Hindi ba ito ang aking jade? Ibalik mo sa akin. Ito ay ibinigay sa akin ng aking guro. Grandmaster, tingnan ninyo. Ako talaga ang iyong apo sa pag-aaral. Totoo naman ang jade na ito. Gulo. Totoo ang jade na ito. Master. Ninakaw mo ang jade ng alaga ko. Itong malaking kasinungalingan. Tingnan natin kung paano mo ito sasagutin. Sabihin mo nga, ang jade na ito ay ibinigay sa iyo ng iyong master. Gusto kong itanong, sino ang iyong master? Ang aking master, ang jade na ito, ay kinuha ko kay Du Chen. Wala akong master. Pero dahil si banal na Dr. Woyun ay nagtatanong, ibig sabihin, handa siyang maniwala sa akin. Ang jade na ito ay akin. Wala siyang master. Kalokohan, nagsisinungaling ka. Tigilan mo ang pag-akusa. Sabihin mo nga, sino ang iyong master? Ayan, maraming estudyante si banal na Dr. Woyun. Kailangan ko lang banggitin ang isa. Pinakamalayo sa Tianhai. Pinakamisteryosong estudyante. At makakalusot ako. Ang aking master ay ang Little Medical Saint. Kiao Chen na.
Alam mo ba kung sino ang Little Medical Saint? Sino ba siya? Xiao Chen. Alam mo, Xiao Yisheng sino ba? Sabi mo, ang master mo ay si Xiao Yisheng. Alam ba niya mismo? Siguradong alam niya. Xiao Chen. Sabi niya, disipulo mo siya. Alam mo ba? Master. Hindi ba sinabi niya ang master niya ay si Xiao Yisheng? Si Xiao Yisheng ay sinong kuya? Ha. Naku, ang tanga kong disipulo Ikaw pala si Xiao Yisheng? Imposible. Himp. Kung alam ko lang sana, hindi na lang. Jiu Tian Shen Jiang. Unang sampal kay Du Guanyun, nagpanggap na iba, nagpanggap na totoo. Pangalawang sampal kay Liang Qian, inagaw ang lugar ng iba, inagaw ang pag-ibig. Asawa pangatlong sampal kay Du Jinyu. Sinimulan, tapos iniwan. Hindi karapat-dapat na asawa, but Muling sampal kay Du Jinyu. iniwan ng asawa at anak. Nakakahiya bilang ama. Guro, ang galing mo talaga. Ngayon, ako, si Quan Zuen. Gamit ang Woyun Divine Order, tatawagin ko ang lahat. Permanenteng iban ang Du Group. Tapos na. Tapos na lahat. Du Guanyun. Sinira mo ako. Ikaw. Tatay. May pagkakataon pa tayo. Maniwala ka sa akin. Pagkakataon. Sino pa ang magbibigay sa akin ng pagkakataon? Hindi pa ba sapat ang ginawa mo sa akin? Anak, Tatay. Ako ang anak mo. Huwag mo akong tawaging tatay. Wala akong anak na katulad mo. Isa lang ang anak ko. Si Du Chen, iyon. Xiao Chen? Xiao Chen. Ako ang iyong tunay mong ama. Xiao Chen. Huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, sasaktan kita. Ayos na. Ang binti mo at ang sakit mo, ayos na lahat. Ngayon, sasabihin ko ang magandang balitang ito kay Lola. Hoy, Huwag kang umalis. May mas mahalaga pa akong bagay. Ano iyon?